Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Si dating VP Leni Robredo, in-interview siya ni Dindo Balares. Ngayon, sa interview sa kanya ni Dindo Balares, atinista yan na nakabase na sa Manila na journalist. Umuwi dito, taga dito yan sa Bicol eh. Umuwi dito si Dindo Balares, bumisita kay Leni Robredo. Tinanong si Leni, anong plano sa 2028? Tatakbo po ulit kayo. Ang sagot ni dating VP Leni Robredo, hindi na. Wala na akong plano dyan. Sila na lang. Ang gulo-gulo na nila. Ako dito na sa Naga, mas marami akong aasikasuhin dito. Yun ang sagot ni dating Vice President Leni Robredo. Ngayon, kumalat yan, syempre, statement ni dating Vice President Leni Robredo yon, talagang makakakuha ng atensyon yon. Syempre, hindi nagustuhan yan ng mga supporters ni Leni, mga kakampings, mga dilawan. Sabi nila, wag, lumaban ka, VP Leni, suportado ka pa rin namin. Ikaw pa rin ang pinakamalakas na pambato ng oposisyon. So, syempre, pinag-usap-usapan niyang statement niya na yan ni VP Leni. Ngayon, si Senador Kiko Pangilinan, may post siya. Sabi ni Senador Kiko, mas gugustuhin ko na ang panawagan na kumbinsi natin natin lahat, si Leni na magbago ng isip, tumakbo muli bilang Pangulo sa susunod na halalan at sama-sama nating idalangin na pumayag siya para sa bayan, para sa tapat at totoong pamumuno. Yan. So, nawagan si Kiko Pangilinan sa mga supporters ni Leni, mga dilawan, kakampings at oposisyon na sa sinabi na yun ni VP Leni ay kumbinsin ito na wag. Tumakbo pa rin siya sa 2028 dahil siya yung pinakamalakas na posibleng panlaban pa daw ng oposisyon. Marami pang naniniwala kay VP Leni ayon kay Kiko Pangilinan. Kumbaga, kahit na nagsabi na ng ganon, si Leni ay pwede pa naman itong makumbinse. Parang katulad nung 2021, nung para sa 2022 elections. Nung una, nagdadalawang isip si Leni na tumakbo. Pero nung maraming nagkausap sa kanya, pinakiusapan siya, nakumbinsi siya kahit medyo late na, nakumbinsi siya na tumuloy na tumakbo. So, ang sinasabi ni Senador Kiko Pangilinan, naniniwala siya na si VP Leni, hindi pa naman yan sarado. Kumbaga yun, niya lang yun, nasabi niya lang na parang biglaan niya lang na statement. Pero kapag pinakiusapan daw si VP Leni ng mga tao, ng mga supporters nito, at ipakita na kailangan siyang tumakbo, siya pa rin ang pinaka-viable na panlaban ng oposisyon, baka magbago pa ng isip. Kaya ang sabi ni Senador Kiko Pangilinan, kumbinsihin si dating VP Leni na bawiin yung kanyang sinabi. Huwag muna siyang magsarado. Anyway, kahit naman ngayon, marami pa rin talagang mga followers si VP Leni na kinukumbinsi siya na wag ito kaagad mag-decide na wag nang tatakbo. Kaya lang, sa ngayon kasi sa oposisyon, ang mga pinagpipilian dyan na pwedeng tumakbo, si VP Leni o kaya si Risa Hontiveros. Si Senadora Risa Hontiveros, ang sabi niya, siyempre siya, igagalang niya kung tatakbo si dating VP Leni. Pero kung hindi na talaga tatakbo si VP Leni, ang sabi niya, handa siyang tumakbo bilang presidente para maging pambato ng oposisyon. Pero kung si VP Leni, sa dating VP Leni ay tatakbo, siyempre hindi siya haharapin ito. Magkukonsid siya. Pwedeng mag-vice president yan si Risa. Kaya lang, mayroon din namang mga kakampings, mga dilawan na kung ayaw ni Leni, may nagtutulak din kay Kiko Pangilinan, may nagtutulak din kay Bam Aquino. Kaya medyo pa talaga yan. Kailangang i-resolve yan ng oposisyon. Sino ba talaga? Medyo palapit ng palapit 2028 ang elections. 2027, magpa-file na ng candidacies. 2027. So, papasok na tayo sa 26. Kaya dapat pag 2026 talaga, mayroon ng desisyon ang oposisyon. Kung sino talaga ang magiging pambato. Kailangan madesisyon na yan ng oposisyon. Sino ba talaga? Si VP Leni? O si dating VP Leni? Si Senadora Risa? Si Senador Bam Aquino? Kiko? Kaya kailangan magkaisa ang oposisyon dyan. Hindi pwedeng mahati. Kaya
tama naman yon. Kailangan si VP Leni mag-decide talaga. Yung totoo na. Pero dahil maraming ang nagtutulak sa kanyang tumakbo siya, ang pinapakiusap ni Senator Kiko Pangilinan, kiusapan si Leni na wag munang magsabing hindi siya tatakbo. Kasi marami pa ang gusto na tumakbo siya. Kaya lang, ang pinapakiusap naman ng mga nasa oposisyon, wag nang tumula doon sa 2022 na napakakipit na nung panahon ng paghahanda. Kasi nag-decide si VP Leni nung natatakbo, tuloy ang pagtakbo niya. Yung panahon na ng filing of candidacies, October 2021. Ay ang election, May 2022 noon. Medyo kinapos na talaga ng paghahanda. So ang gusto ng mga oposisyon ngayon, iba-ibang grupo ng oposisyon, mag-decide talaga sinong tatakbo para paaga ang paghahanda. Yun yung Kaya si VP Leni, kahit nagsabi na hindi siya tatakbo, sa paniniwala nila Senator Kiko Pangilinan hindi pa yan final. Pag pinakiusapan yan at ipakita sa kanya na siya pa rin ang gusto ng oposisyon, posible magbago ng isip yan. Kaya lang yun na nga, ang hinihiling naman dyan ng iba't ibang mga opposition groups, sana ngayon sa pagkakataong ito maaga mag-decide. Ang pinakatamang pag-decide niyan 2026 eh. Kasi kahit 2026 ang lapit na ng 28. Pero yon at least hindi na tulad nung elections ng 2022 na masyado ng gipit. Si dating Senador Sonny Trillanes yan. Talagang tinutulak niya na mag-decide na ng maaga ang oposisyon. Siya, supporter siya ni Risa Hontiveros. Sa kanya, sabi niya, sana si Risa na lang ang pambato. Si Senadora Risa naman, handa siya. Kaya lang, ang kondisyon nga ni Senadora Risa, dapat suportahan siya ng oposisyon kung hindi tatakbo si VP Leni Robredo. Pero kung tatakbo si dating VP Leni Robredo, hindi siya pipili. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.